On my previous video na pag-usapan natin about is si Suzuki V-Strom 160 and ngayon naman is si Suzuki DR160. Ito yung mas murang motorcycle compared kay Suzuki V-Strom 160 and sa tingin nyo mas sulit ba tong motorsiklong ito or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo. Kaya naman sa video ito mga bossing pag-usapan natin ang kanilang specs and key features, 3 things that I like and 1 good thing to improve, and our final thoughts about this motorcycle, whether this motorcycle ba is a great motorcycle option or a must buy motorcycle kind of decision. Pero bago natin simulan yan mga bossing gusto kong malaman nyo na si Suzuki DR160 is priced around 129,000 SRP and napakaganda ng presyo niyan kasi alam mo naman na marami siyang kakompetensya sa kaniyang motorcycle segment na pang-enduro na styling. If ang colorways yung pag-uusapan natin naman dito mga bossing, meron tayong dalawang colorways dito which is meron tayong solid pure black tsaka solid white. Napaka straightforward, magagamit mo dito but the specs malalaman mo maya maya. And on my previous video nga mga bossing na about the Suzuki V-Strom 160, merong mga nag-comment doon if ang engine ba ng Suzuki V-Strom 160 na kasabay nilabas ni Suzuki DR160 is rebranded lang ba or yung engine niya is nilagay lang kay Suzuki which is ang brand na Haoju. And may na-research din ako mga bossing, merong nagsasabing Haoju yung kanyang pagkakabasa ng brand na to. But to tell you honestly mga bossing, this motorcycle by Suzuki which is si V-Strom 160 tsaka si DR160 is yes, it is rebadged or rebranded engine galing kay Haoju na DL160. Mga bossing pakilagay na lang dyan sa comment section paano to basahin tong motorsiklong ito. Medyo mahirap to pero alam ko tong motorsiklong ito kasi meron akong kakilalang kaibigan na may ganitong klaseng motorsiklo. And for me mga bossing, bago natin simulan, and if ever medyo na-discourage ka kasi nalaman mong Chinese engine pala ang gamit ni Suzuki dito, I just want you to know mga bossing na marami na talagang ganitong klaseng motorcycle brands na gumagamit ng engine ng mga Chinese brand or Japan brand. Tulad na lang din ni Toyota which is meron tayong Toyota Vios pero yung laman ng engine na yon is a Japan brand na Daihatsu. Meron din ako nakita mga bossing that si BMW is ginagamit yung engine naman ni TVS Apache, yung 310 yata nila, tapos rinibrand yata or rinibadge din yung ganong klaseng engine for the BMW. So if naninibago kayo sa mga ganitong klaseng mga rebadge mga bossing I just want you to know na hindi ito first time nangyari sa mga ganitong klaseng mga collaboration. Now pag-usapan na natin ang specs and key features about this motorcycle mga bossing si Suzuki DR160 is merong 162cc na displacement na naka-single cylinder with the camshaft of single overhead cam na naka 2 valves. Meron din tayong power dito na 14.1 horsepower at 8,000 RPM with the torque of 14.5 Nm at 6,500 RPM. Meron din tayong bore stroke dito na 60 by 57.4 with the compression ratio din naman na 9.65:1 and fuel capacity of 12.2 liters. Meron nga pala tayong 5-speed gearbox na manual transmission engine dito for the Suzuki DR160 that is weighing around 138 kilograms lang. Si Suzuki V-Strom 160 kasi is around 148 kilograms. So mas magaan to ng 10 kilograms kay V-Strom 160. Naka-FI na rin tayo dito mga bossing with 48.8 kilometers per liter na fuel consumption estimation na naka-air-cooled na rin. So maganda din kasi less maintenance. Tapos meron na rin itong USB-A power socket. So pwede tayo mag-charge ng mga cellphone natin habang naglo-long ride if we're gonna use this motorcycle. And ito mga bossing, ang isa sa pinakamagandang feature na nailagay dito ni Suzuki, meron na siyang karagdagang single channel ABS. For the motorcycle segment na mga kompetensya niya, I think itong feature na to ang magbibigay ng kalamangan if impression yung pag-uusapan. And again mga bossing, hindi lang ito mga features but the model itself mga bossing, meron tayong bago ditong headlight at rear light na naka-projector LED na. So napakaganda niyan mga bossing. In my previous videos na pag-usapan natin dyan that a projector LED is a much better LED light compared sa mga normal na LED headlights lang. And ito mga bossing,
Meron na rin tayong LCD digital display sa instrument panel natin, in which alam naman natin ang isa sa mga pinakasikat talaga ng mga motorsiklo when it comes to enduro na budget friendly is the Honda XR150. So napakaganda kasi naka LCD digital display na rin ito si Suzuki DR160. Ngayon naman mga bossing, if ang dimensions yung pag-uusapan, meron tayong 845mm na seat height dito na medyo mataas talaga siya mga bossing ha. Meron din tayong 254mm na ground clearance and 1365mm na wheelbase. Meron din naman tayong 90x90x90 na front tires at saka 100x90x70 naman na rear tires. And ngayon naman mga bossing, pag-usapan na natin ang kanyang key features, which is alam naman natin bagong-bago talaga to. Meron tayong LED headlight na projector headlight and bagong design rin na rear tail light. Napakaganda nito mga bossing. Napaka-innovative nang nagawa dito ni Suzuki Motorcycles dito para sa atin. And hindi lang yan mga bossing, meron na rin tayong daytime running light styling for this motorcycle. So maliwanag na maliwanag talaga ang mga dadaanin mo. Meron na rin tayong passing light dito mga bossing ha, kasi usually hindi naman ito nalalagyan ng mga ganitong klaseng features sa motorcycles. Meron na rin tayong 12.2 liters na large fuel tank capacity, which is na-mention natin kanina. Semi-black tires na yung mga gulong natin dito, which is yung sinabi ko kanina na napakaganda kasi merong versatility ang hatid niya if gagamitin natin tong motorsiklong ito. And if ever mas nakatira ka sa probinsya mga bossing, ito yung isa sa mga pinakamagandang na i-offer ni Suzuki DR160, which is meron itong 244mm na high ground clearance. Nako, ewan ko na lang if sasabit pa talaga yung chassis mo dito. Tapos meron din itong medyo may pagkataasang 845mm na high seat height with upright riding position. So kahit pa mataas yung kaniyang seat height dito, hindi ka rin din naman mangangalay or mapapagod agad kasi upright position yung pagkakaupo mo dito sa motorsiklong ito. And ito rin mga bossing na napakagandang nagawa dito ni Suzuki is that meron itong rubber side stand assist that could give you a really much more security or comfort kasi alam naman natin para sa mga enduro bikes, if ang side stand yung pag-uusapan, napaka straightforward lang, but for this motorcycle, makikita natin dito mga bossing that meron itong side stand assist. Third to the last mga bossing, if makikita natin dito mga bossing meron tayong convenient concealed toolbox dito na makikita natin dito sa motorsiklong ito. So we can really say na napaka minimalist yung styling dito ni Suzuki. Hindi lang siya straightforward but also napakaganda ng mga design wise nila. Hindi lang yan mga bossing kasi meron din itong unique helmet hook with lock para sa motorcycle natin. So, pwede natin isabit yung helmet natin dito. And napakagandang feature niyan kasi dagdag security na rin. Meron itong top box ready na rear carrier or yung grab bar niya, which could really give convenience sa inyo, especially if you're like me na napakalaking tulong talaga para sa kanila ang top box kasi makakapagdagdag ito ng storage, comfort, and the capacity to bring more rather than just having a motorcycle with a style. And if medyo nagugustuhan mo na si Suzuki DR160 mga bossing, here are the 3 things that I like and one good thing to improve for this motorcycle mga bossing na sa tingin ko magugustuhan nyo rin and mapag-iisipan nyo rin mga bossing. First na natin dyan mga bossing is that this motorcycle kasi is a new motorcycle. The Suzuki DR160 is already here and ready to serve you para sa mga naghahanap ng mga enduro na styling motorcycle with the price na napakaganda with the specs that it offers. Next naman din mga bossing, makikita natin dito mga bossing, for the 12.2 liters that it offers, it really is a big fuel tank storage na meron din namang 48.8 kilometers per liter na fuel consumption estimation. We can really say that 48 kpl times 12 liters, alam mo talagang less na less ang range anxiety mo dito kasi around 400 to 500 kilometers pa yung dadaanin mo as an estimation if magpapagas ka pa ulit. And last but not the least, na magugustuhan mo talaga dito mga bossing, for the price to specs ratio, alam mo talaga that this motorcycle is hindi tinipid pero ginawa talagang napakasulit. Again mga bossing ha, meron na itong charging port, meron itong single channel ABS, meron itong projector LED headlights, meron itong top box ready na grab bar, and ito ay enduro bike na kaya talaga makipagsabay
kasabayan mapa on-road man or off-road dito sa Pilipinas. So, kahit pa medyo malubak-lubak dyan sa daan nyo, hindi ka masyado mag-worry na masasayad yung motorsiklo mo sa daan. And siguro lang mga bossing, one good thing to improve for this motorcycle talaga is that unfortunately mga bossing, this motorcycle is not a seat height friendly kind of motorcycle. Kailangan tayo magpa-adjust dito ng mga shocks natin, mapa front suspension man or rear suspension. Kailangan din natin ipa-adjust yung kanyang upuan to the point na kailangan mong patabasan para makapagdagdag na ma-lower dito. And lastly, kailangan natin magsuot ng mga pampatangkad na sapatos para dagdag sigurado if yung height mo is hindi masyadong katangkaran. So, if Pinoy height average ka around 5'2", 5'3", 5'4", medyo mahihirapan ka dito. But if pursigido kang masakyan tong motorsiklong ito, those kind of adjustments, alam talaga natin malayo yung mararatnan mo and mas marami ka pang pwedeng magamit na motorsiklo if meron ka mga ganong klaseng adjustments. Other than that, I think this motorcycle talaga is one of the best enduro kind of motorcycle na nagawa ni Suzuki na pwede talaga makipagsabayan sa mga ibang brands for this kind of segment na linabas din nila. Ngayon naman mga bossing, pag-usapan na natin ang final thoughts about this motorcycle, whether this motorcycle ba is a good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. For me mga bossing, I can really say this motorcycle talaga is sobrang ganda. I think if wala yung Suzuki V-Strom 160 tapos yung Suzuki Gixxer ko is hindi ko pa nabili, I think isa talaga to sa i-consider ko. Bakit? Kasi way back then nung hindi pa ako nakabili ng Suzuki Gixxer 155, isa talaga si Honda XR150 sa mga kino-consider ko. But now that the Suzuki DR160 is here, I can really say isa talaga to sa mga mas i-consider ko over the Honda XR150. Even the CF Moto Light na 250L yata yung name niya na yung enduro bike din, I can really say isa din yun sa magandang option. But for me, the Suzuki DR160 is isa din sa mga napakapalaban when it comes to enduro kind of bikes. So for me mga bossing, this motorcycle is a good option. However, if I have no choice, I think mas ito yung pipiliin ko over the Honda XR150. But since nandito si Suzuki V-Strom 160, I think mas magugustuhan ko yon kasi more on the touring side kasi hindi siya more on the enduro styling. Pero kayo ba mga bossing, ano sa tingin nyo? Maganda ba talaga tong motorsiklong ito or baka hype lang? May mas maganda ba ang pag-ipunan? Pakilagay nga dyan sa comment section. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko. And always remember lang to ride safe and see you in my next video.